Noong unang panahon, sa isang malayong nayon, may isang mag-ina na nagngangalang Aling Rosa at Penang. Si Penang ay kilala sa kanilang lugar bilang isang masipag at mabait na dalaga. Ngunit sa kabila ng kanyang kabaitan, siya ay mayroong isang kapintasan. Siya ay sadyang makalimutin at madalas na inaabutan ng catamaran sa paggawa ng mga gawain sa bahay. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa at hindi makabangon mula sa kama. Dahil dito, napilitan si Penang na gawin ang mga gawaing bahay na karaniwang ginagawa ng kanyang ina. Sinubukan ni Penang ang kanyang makakaya, ngunit dahil sa kanyang pagkamalimutan, madalas niyang nakakalimutan kung saan inilagay ang mga kagamitan. Penang, anak, pakikuha mo nga ang kaldero, sabi ni Aling Rosa. Opo, inay, sagot ni Penang. Ngunit nang hanapin niya ito, hindi niya mahanap kahit saan. Nasaan na nga ba iyon? Siguradong inilagay ko lang dito kahapon, bulong ni Penang sa sarili. Naging ganoon ang araw-araw na eksena sa kanilang bahay. Sa bawat bagay na hihilingin ni Aling Rosa, laging nalilito si Penang kung saan ito matatagpuan. Sa huli, ninas na si Aling Rosa at nasabi, sana magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng hinahanap mo. Nagulat si Penang sa narinig, ngunit hindi na niya ito pinansin. Isang umaga, nagising si Aling Rosa na hindi makita si Penang kahit saan. Hinanap niya ito sa buong paligid ngunit nawawala ang kanyang anak. Sa kanyang paghanap, napansin niya ang isang kakaibang halaman na tumubo sa kanilang bakuran. Ang bunga nito ay maraming mata na parang nagmamasid sa kanya. Naalala ni Aling Rosa ang kanyang nasabi kay Penang at napagtanto na ang kanyang anak ay naging isang prutas na maraming mata. Tinawag niya itong pinya bilang pag-alaala sa kanyang anak na si Penang. Mula noon, ang prutas na pinya ay naging simbolo ng kasipagan at pagsusumikap, at paalala na dapat pahalagahan ang mga simpleng bagay at gawain sa araw-araw. Ang alamat ng pinya ay nagbibigay aral sa mga tao na maging masipag, maalalahanin, at huwag maging tamad sa kanilang mga tungkulin.